To officiate this wedding ceremony, Pastor Nick Janicio. The best man, Mr. Artul Padad. The loving mother of our groom, Mrs. Natividad Eleria Villanueva. The man of this event, the handsome groom, Mr. Ryan Eleria Villanueva. To stand as their second parents, our principal sponsors, Mr. Roberto D.C. Ramos and Judge Maria Cristina Beltran. Mr. Florentino Lobedorio Jr. and Miss Arlene M. Gutierrez. Mr. Amado de la Cruz Jr. and Miss Jennifer Adriano. Mr. Dante Bernardino with Miss Rafaelita Buse. Mr. Leo Kalimag and Miss Cora Karimag. Miss Flor de Lisa de la Cruz. To light the path of their marriage, Mr. Adonis de la Cruz and Miss Maria Johanna Villar. To unfold the veil of unity, Mr. Glenn Victor and Miss Anjanette Russell Victor. To entwine the cord of love, Mr. Russell Villanueva and Miss Marian Remitares. To carry the symbol of prosperity, Alanis Russell de la Cruz. To carry the symbol of their love and the Bible as the foundation of the couple's love, Arthur James Palad. Our little misses to shower the aisles with flowers, Natalie Rain Villanueva, the maid of honor, Miss Mafel de la Cruz. The loving parents of the bride, Mr. Artemio Yalong Santos Jr. and Mrs. Nenita de la Cruz Santos.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Proverbs 18:22. May I ask everyone to rise as we welcome our beautiful bride, Miss Carisma Joy de la Cruz Santos. At maaari po bang bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pong magandang babaeng ikakasal. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hands has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Minsan po ay may kasalang nabanggit sa Biblia at ang Panginoong Hesus po, saka po ang kanyang ina na si Maria ay naimbitahan. Dumating po sa punto na naubusan ng masarap na inumin. At ang sabi po ng kanyang ina ay naubusan ng masarap na inumin. At dahil nga po ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala, yung pong 6 na tapayan pinalagyan niya ng tubig. At pagkatapos sabi niya ay, iserve na nyo. Namangha po yung mga tao, bakit ngayon lang isinerve itong napakasarap na inumin na ito? Ang ibig kong sabihin, ngayon pong hapon,
Imbitahan po natin ang Panginoong Hesus sa kasalan na ito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at tayo pong lahat ay mapagpapala ng ating Diyos na buhay. Welcome lang po natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent, Punuin mo po ng iyong kaluwalhatian ang iyas ng kabukirang Quezon. Saan man naroroon ang mga guest bisita, punuin mo ng iyong kaluwalhatian. In my heart, let's make it personal sa ating puso. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Holy Spirit, thou art welcome in my Luwalhatiin mo po ang pangalan mo ngayong hapon. Ang spiritual wedding na ito ay para sa iyong kaluwalhatian. Mercy and grace, thou art welcome here in my heart. Thou art welcome in my heart. Thou art welcome here in my heart. Thou art welcome here in my heart. Puspusin mo po kami, kontrolin mo po kami, ang puso't isip namin, hayaan mong nakatuon sa iyo. Ang kasalan, ikaw po ang unang nagtatagpo nito, the first institution na tinatagpo. At hayaan mo pong ito'y aming bigyan ng galang, ito po'y aming respetuhin. At kami po ay makiisa sa dalawang pag-iisahing dibdib mo at maranasan pong bukas ang langit. Kung meron pong kasalanan kang nakikita, patawarin mo po kami. At hayaan mo pong ang dugo mo'y maglinis po sa amin. Salamat po, ang kasalang ito ay isang matagumpay na kasalan sapagkat nandito ka sa aming kalagitnaan. Wala po, Panginoon, na hindi mapagpapala sapagkat ang salita mo'y para sa aming lahat, parang tabak na magkabilay talim. Sa iyo lamang po kami tumatawag at ang pangako mo, sasagutin mo kami, papakita ka ng mga dakilang bagay na hindi namin kayang unawain. Basbasan mo po ang pagbabasa ng iyong salita at ang pagbubulay-bulay po namin ng salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Genesis 2:18 to 25 po, ganito po ang ating mababasa. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called its living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's rib and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. The man and his wife were both naked, and they felt no shame." The Lord bless the reading of His Word. Pwede na po tayong makaupo. Mga ninong, gusto niyo pong lumipat dito po sa may unahan? Mainit po. Yung mga nasa lilim, dyan na po kayo. Yun pong nasa init. Gusto niyo po dito po? Okay na po. So, bibilisan ko na lang po para hindi kayo mainitan. Ano? Okay po. So, nandito po tayo sa kasalang Villanueva, Santos. Ano po? Spiritual wedding.
At nandito po ang ating mga angkan-angkan, mga napiling ninong at ninang. At ang magkakasal po ay nasa ilalim po ng Jesus is Lord Church, ano po, non-sectarian po, full gospel Christian ministry, na ang tanging layunin lang po natin ay madala ang lahat ng tao sa paanan ng ating Panginoon. At ang ating pong mission ay to bring all people to the kingdom of the living God. Ang atin pong vision ay glorious church, ang atin pong core values ay passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. At sisimulan ko po sa ilang mga katotohanan patungkol po sa kasalan. Ano po? Ang kasalan po, number 1 ay God-ordained marriage. Ang Diyos po ang nagtatag ng kasalan. Ano po? Nung makita po niya itong si Adan na malungkot, ay pinatulog niya, kinuha po yung isang tadyang, at mula po doon ay lumikha ang Diyos ng babae, tinawag na Eva ni Adan, at ibinigay po ng Diyos kay Adan, at sabi po ni Adan, sa wakas, buto ng aking buto, buto ng aking buto, laman ng aking laman, babae ang itatawag sa kanya. At ang Diyos po ang unang nagkasal, kaya mahalaga po yung kasalan, so wag po nating binabaliwala. At kinuha po doon sa tadyang, malapit sa puso po nung lalaki, na ang ibig sabihin yung babae ay minamahal. Kaya sabi ng Ephesians 5:25, Ryan, a husband, love your wife. So, ang babae hindi sinasaktan kung hindi minamahal. Mukhang mainit sa pwesto nyo. Gawi ka ng konti doon. Okay. So ang Diyos po ang nagtatag ng kasalan. Pangalawa po, God ordained marriage, number 1. Number 2 po ay God is faithful. Sa pag-ibig po niya sa atin, sobrang katapatan ng Diyos. Jeremiah 31 verse 3, I have loved thee with an everlasting love. Yung pagmamahal po ng Diyos, walang hanggan po. Minsan yung tao po nagkakaroon ng hangganan, pagka nagkamali, nagkulang. Pero ang Diyos, nagkasala na ang tao, ibinigay pa sa Jesucristo, plan B, para po tubusin ng tao. Kanina nga po ay nagbabasa ako, nire-review ko para, kasi sa tagal na hindi nagkakasal, minsan ay nire-review ko po. Nakita ko lang po yung lugar natin, merong swimming pool, may mga bahay, bilas, na pwedeng tulugan pala ng pamilya po, dito na sila naka-check-in lahat, nakita ko lang po, parang sila Eva at sila Adan nung araw, nandun sa paraiso. Lahat ng mga nandun, sabi ng Panginoon, sige, lahat ng yan, pwede niyong kainin. Huwag lang yung isang bunga ng puno na yon. Nireveal lang sa akin ng Lord, itong mag-asawa na ito, ay para bang ibinalik ng Diyos doon sa paraiso. Lahat ng pangangailangan nila, inihanda ng Diyos. Kasi sa kabila ng makasalanan, ay lumapit po sa Diyos, pinagsisihan ng kasalanan, at sinika po nilang sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos. At ito nga po, malagay po doon sa legal na makapagpakasal. Kaya po walang hadlang para hindi po maranasan nung mag-asawa na ito, yung pagpapala ng Diyos parang nasa paraiso. Andun lahat At kung titingnan nga po natin ay modesty aside po, Judge naipatotoo lang nung kasal nila na may surprise po palang handaan, hindi po nila alam. Sabi ko, yun, pabor ng Diyos yun. Kasi nalugod ang Diyos sa inyo, ang mga tao, humihi po ng mga tao para i-bless kayo. Kaya po, salamat po. For God's glory, modesty aside po, yun po ay ginawa po ni Judge para po sa pag-express niya ng pagmamahal at bilang kanyang empleyado ay gusto po niya na talagang ma-bless. Kaya po, salamat, nandito rin po siya. At kasama po ng lahat ng mga ninong at ninang. So, pinapakita ko po, pag ang isang tao po ay umalis po doon sa buhay na makasalanan at sumunod po sa kalooban ng Diyos, yun pong mga pagpapala ay ibinubuhos po ng Diyos. Kaya dito po, kung titingnan po natin, itong buong resort po pala na to, ay talagang okupado natin. Kumbaga sa ay ang Diyos ang nagkaloob, Ayan, maya-maya po yung mga mag-i-stay dito, pwede po kayong maligo. Ryan, tama, kasama, po. Pwede po kayong maligo. Ayan, pwede rin ho kayong sumakay sa cable car. Ayan. Wala ho, by faith pa ho yun. Wala pa hong cable car. Number 2 po, God is faithful. Yung pag-ibig po ng Diyos, sobra-sobra. Napakamatapat po. Pagka ang sabi po ng 1 Corinthians 13, sabi doon, ang taong may pag-ibig ay matyaga, magandang loob,
hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi naglilista ng kasamaan, lahat ay binabata, lahat ay tinitiis. Ang taong may pag-ibig, gagawin niya ang lahat para yung kanyang pamilya ay mapagpala. So ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ako po, 26 years old po ako nang ma-born again. Ako po dating seaman, parehas din po ni Ryan. At bilang typical na seaman, nasa amin po lahat ang bisyo. Ano po? Meron kaming store sa barko, andun lahat ang Blue Seal na sigarilyo, andun lahat ang stateside na alak. Pagpupunta ka ng iba't ibang mga lugar, ano po, hindi mo maiiwasan, ano, na hindi ka lumabas, hindi ka mag-good time. Ganun po yung aming buhay, ano po, nung ako'y wala sa Panginoon. Pero nung 26 years old po, naaresto po ako ng Panginoon, na-born again po ako, at nagsimula po mabago yung aking buhay hanggang ako po ay tawagin na maging pastor. Nagde-dedicate ng bata. Kanina, meron po akong dinedicate na bata. Ano po? Ngayon, nagkakasal. Pagka, kung ano-ano man po, birthday, palagi ko pong isinasama yung gospel. At sinasabi ko, ang Diyos, kahit ano ang kasalanan natin, kaya niya tayong patawarin kasi ang pag-ibig niya ay matapat sa lahat ng tao. Yun yung kasama ko sa barko, binibiro po ako. Sabi niya, kaya akong patawarin ng Diyos, siyam na ang napapatay ko. Para naman ho ako natakot, ano, kasi baka mamaya, yun pala, siyam na manok na raw po pala ang napapatay niya. Bigla naman lumakas uli ang loob ko, nagsira ako ng salita ng Diyos. Kasi baka ako mamaya, So, kahit ano po, ang kasalanan ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali. Ang Diyos po ay matapat. Matapat po siya sa kanyang mga pangako. Ano po? Ang pangako po niya sa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Totoo po yun. Nagdaan po ang pandemic, ano po? Andito pa rin po tayo, buhay pa rin po tayo. Kasi po ang pangako niya, hindi tayo iiwanan. So Ryan, maging matapat kay Carrie, maging matapat kay Ryan. Pag sumunod tayo, Deuteronomy 28:1-14, lahat ng pagpapala darating sa atin. Pero pag sumuway tayo, sumpa naman ang darating. Malungkot, mayroong mga ilang mag-asawa na pagkaraan ng ilang mga taon ay nagkaroon ng problema, hindi nagkaunawaan, nagkahiwalay, pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Malakay 2:16, God hates divorce. Kaya po may mga divorce bill po tayo dito sa Kongreso, sa Senado, ay pilit po natin na nilalabanan kasi hindi po yan ang kalooban ng Diyos. God hates divorce. Kaya po nung counseling namin, tinatanong ko po si Ryan, si Carrie, sabi ko, Ryan, desidido ka na ba? Kasi ngayon, pwede ka pang umatras. Kaya lang, pagkaraan ng kasal, yun ay for life na, habang buhay na yun. Desidido naman daw po si Ryan, Kaya mo baka akong pakisamahan yung mukha na yan habang buhay? Sorry po sa Carrie, desidido ka na? Opo. So, sa counseling po kasi, ay pwede pang magbago, pwede pang umatras. Pero matapos na ikasal ni Judge, wala na po yun, for life na po yun. Tapos ngayon, mayroon pang spiritual, doble-doble. Lalo na po silang bibigisin, hindi na sila pwedeng maghiwalay. Talagang habang buhay magkasama po sila. May kausap po ba ako? So ito po yung pangalawa na gusto kong ibigay, ang Diyos matapat sa pangako niya. Pangatlo po, God's plan is the best. Proverbs 16:1-4. The preparation is in the heart of man, but the answer is in the tongue of the Lord. Mayroon din naman hong mga ibang kaibigan, kakilala si Ryan, si Carrie, ganun din. Pero hindi po yun. Sila pong dalawa ang pinagtakda ng Diyos, bagamat may mga nangyari na, pero silang dalawa po. Ang example ko nga po ay rice cooker. May maliit na rice cooker, may malaki. Meron pong kaukulang takip yun. Huwag mo pong ilagay yung maliit sa malaki at masasama na siya doon sa sinaing. So sila po yung magkatugma. Sila po yung perfect talaga na pinagsama po ng ating Diyos. Panghuli po, pang-apat, ay God is the key. Ang Diyos po talaga ang susi para po sa isang matagumpay, pinagpalang pamilya. Ano po ibig kong sabihin? Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Maliban ng Diyos ang magtatag ng isang tahanan, baliwala po. Kahit po maghapon magdamag kang magtrabaho, pag wala po ang Diyos, baliwala. Minsan nga po talagang inubos ang kanyang buhay, naghanap buhay, yumaman, etc. Tapos biglang nagkaroon ng sakit, karamdaman, cancer, terminal.
2 buwan, 3 buwan lang namatay na. Yung milyon-milyong inipo niya, baliwala. Pero pag ang Diyos po nasa atin, siya po ang manggagamot. Hindi po siya papayag na may sakit ang kanyang mga anak. Kaya marami pong nagpapatotoo nung mga na-born again, bago ma-born again, ang daming sakit at karamdaman. Pero nung sumunod na sa Panginoon, ipinanalangin, nagkaroon ng kagalingan. Isa pong kapatiran, 42 years old, leukemia, pinauwi na ng doktor, taga-Tondo po, pero ang probinsya sa Malolos din. Kaya nung pauwiin po siya ng doktor, umuwi na siya dito sa Malolos. And after that po, it so happened, mayroong Miracle Healing Crusade sa Ligas Elementary School. At na-invite po namin siya. Sabi ko, nanay, baka gusto mong dumalo doon. So sumama naman po siya. Latan-lata po, leukemia, binuhat namin, sinakay namin sa jeep. Tapos po, pagdating po doon, nakikinig siya na ang Diyos ay manggagamot, walang imposible, may ketong pinagagaling, lumpo, lumalakad, bulag, nakakakita. Nagkaroon po siya ng pananampalataya. At nung oras na po ng prayer, pinag-pray siya ng pastor, ang kapangyarihan ng Diyos dumaloy, bigla po lumakas siya. At sabi po sa akin, boy, wag mo na akong ihatid. Maglalakad na lang ako, ligas hanggang Bungahan. Magkatabing pong barangay yon. Tapos hindi na po namin hinatid. Mula po noon, 42 years old, nang mamatay, 77, pinagaling ng Diyos. Naglingkod po dito sa atin sa JAL Malolos sa ilalim ng Senior Citizen Ministry. Tuwing Lunes yung senior po, lumalakad po sila, humahayo. Nagpupunta sa mga may sakit, may karamdaman, sa mga dapat ipag-pray. At marami pong mga tao ay nagkakaroon ng kagalingan. Maraming tao ay tumatanggap sa Panginoon, naliligtas. Ang iba na may mamamatay na pero nagkakaroon ng kaligtasan sapagkat naririnig nila yung mabuting balita. So, 77 nang mamatay, 35 years po ang idinagdag ng Diyos. Wala pong mahirap sa Diyos pag siya po talaga ang ating kinilala sa ating buhay. Pamilya po nating wasak, mag-asawang hindi nagkakasundo, pag si Kristo po ang ating ginawa na Panginoon ng ating pamilya, siya po ang nagre-restore ng magandang relasyon. Kaya po ang Diyos po ang susi, ano po? Paano paano pong ang Diyos ay makapaghahari po sa atin? Sabi po ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maraming tao po, ay minsan pagka namatay, napakarami po na ginagawang mga orasyon. Pero ang tunay pong kaligtasan ay habang buhay, kagaya po nung dalawang magnanakaw, Yung isa po ay nagmalaki, yung isa ay nagpakumbaba. Sabi niya, ako'y magnanakaw, patawarin mo po ako. Jesus, iligtas mo po ako. Sabi po ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita. Namatay po silang lahat, saved by the bell. Yung isa po napunta sa kapahamakan, yung isa napunta sa kalangitan. Ang kaligtasan po ay habang tayo buhay. Kaya ngayon po, ginamit lang po itong kasalang Villanueva, tsaka Santos, para po ma-share po natin ang gospel. Ako po, narinig ko po ang tinig ng Lord na nasa bukid po ako. Sabi niya, go and preach the gospel. Kaya po sa Indonesia, Malaysia, kahit saan mapunta yung barko namin, yung mga estibador, sinisharean ko po yun, kahit Muslim o anuman. Sabi nga sa akin, hindi, kayo, Mariolo 3 kayo. Ang alam nila, yung tayo po, ang Katoliko, ang mga Pilipino. Sabi ko, hindi. Merong isang Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Meron po akong pinag-pray sa Malaysia. Pinasunod ko sa prayer. Nung sabihin ko, I'm accepting you, Jesus, as my Lord. Sabi po niya, you accept Jesus as your Lord. Ayaw po niyang tanggapin. Ibinalik ko sa akin yung prayer ko. Sabi niya, ikaw ang tumanggap sa kanya. Pero hindi po ako tumitigil. Tuloy po ako kasi yung gospel po, si Kristo yung namatay, inilibing at muling nabuhay, ang sino mang mananampalataya yung maliligtas. At nung ako po ay ma-born again, kaya po ako na-born again, ako po nga ay dating seaman, yung huling sakay ko, 5 barko, sarado na yung kumpanya namin. Pagbalik ko po, mag-a-apply ako, ay sarado na yung kumpanya. So, ang tendency po, lumipat ng ibang kumpanya sa Magsaysay, sa CF Sharp o sa ibang mga agency. Kaya lang po, ang requirement nila ay ex-crew. So, pag hindi ka ex-crew, hindi ka tatanggapin. So, 1 year po akong standby. Hopeless na po ako. Hanggang dumating po yung isang galing ng Saudi, na born again sa Saudi. Sa Saudi po, mahigpit, underground churches, bawal. Pero doon pa siya na born again. Dala-dala po yung Bible, tapos naghahanap ng po pwede niyang ma-sharean. Ako po yung standby, kaya ako po ang nadaanan. Sabi niya, Brad, pwede ka bang maabala? Sandali lang. Hindi kita abalahin matagal. Isang verse lang si-share ko sa'yo. Sabi ko, sige, ano po ba yon? Ang sinare po sa akin, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us.
Ako po yung nagkaroon ng pag-asa. Sabi ko, totoo po, na idadagdag sa akin, isasakay ako ng barko. Sabi niya, walang imposible sa Lord. Ano po gagawin ko? Sabi niya, sa linggo magbihis ka, susunduin ka namin. A-attend tayo doon sa Bunlo, sa Bukawi, doon sa Jesus is Lord Fellowship. Alas 8 ng umaga. So linggo po nakabihis na ako, sinundo na ako, may jeep po silang inarkila. Tapos pagdating ko doon, nandun si Brother Eddie Villanueva, yung ating spiritual director, na SIBAC representative din natin. Nangangaral siya, lahat ng mga tao makasalanan. Ang kasalanan hadlang para hindi ka maabot ng Diyos. Pero kung ipagkumpisal mo ang kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Pag napatawad ka, wala nang hadlang. Kumbaga sa yun, may pader po doon, yung nasa loob, hindi ko maaabot. Pero pag nawala po yung pader, maaabot ko yung nasa loob. Pag nawala po yung kasalanan, maaabot. At kung gusto mo na maranasan ang paghahari ng Diyos, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. So sumunod po ako sa prayer ng pagtanggap kay Kristo. Para may nangyari sa akin kakaiba. Ang tawag po pala doon, yung spiritong patay na buhay. Born again in the Spirit. May nagbigay po sa akin ng Bible, ganito kakapal, New Testament. Nabasa ko po yun 4 na beses from cover to cover. Kasi po, ang sabi, unahin yung kanyang katwiran. So, binasa ko po ito, ang dami kong natutunan. Unahin daw ho yung kaharian niya. Yun po bang si Kristo ang itinataas? So, dumalo po ako sa mga pagtitipon. Sa Sumapa po, pag Martes may prayer meeting. Pag Miyerkules may Bible study. Pag Biyernes may miracle healing sa Bunlo. Yung sinasabi ko sa inyo, pinagpipray ng mga may sakit. Pagkalinggo, worship service. So, 4 po sa loob ng isang linggo. Prayer meeting, Bible study, miracle healing, worship service. Pagdating ng linggo, alam niyo po ba, 3 buwan lang ho, nasa barko na ako. Kaya sabi ko, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay idaragdag sa iyo, isasakay ka ng barko. Pagdating ko sa barko, maakit pa lang ako ng andamyo, nagpapatotoo na ako. Sabi po nung second mate namin, sino ba ang AB dyan? Sabi, ako po. Kumuha ka ba ng seminar para sa third mate? Naku, hindi po. So, nagalit po, minura ako. Sabi niya, bakit? Ano pinagagawa mo doon? Nag-Bible study po ako. Bible study, ano mangyayari dyan? So, yun po, nagpapatotoo ako. Nalaman po nila na ako isang born-again Christian. Pagka may inuman po, hindi ako tinatawag kasi alam nila na kung saan binago na ng Panginoon. 6 na buwan po ako nagpipray sa barko. Pagkaraan ng day work po ako, pagkaraan ng trabaho, sa gabi nagpipray ako. Wala ka naman nung pupuntahan, dagat, hindi ka pwedeng lumakad, hindi ka pwedeng umalis. 6 months po ako nagpipray. After 6 months po, birthday ko kinabukasan. May 22 birthday ko. May 21 po, tinawag ako ng kapitan. Sabi po nung kapitan, Brad, bukas magkaroon tayo ng service dito sa barko. Papunta tayo ng Amerika, Pacific Ocean ang daan natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Napakalalaki ng mga alon. Pero tayo'y lumapit sa Panginoon. Nagkaroon po ako ng Bible study. Every Sunday na po yun, sunod-sunod na. At ang buong crew po ay tumanggap sa Panginoon na born again po. Yung chiefmate po namin, hiniram yung aking Bible. 2 po kasi Bible ko, English, Tagalog. Malaunan po yung chiefmate ko. Ako na tinuturuan. Kasi talagang ang salita ng Diyos nagbibigay po ng wisdom sa mga taong nagbabasa, nagbubulay-bulay. At ngayon po, pagbaba ko po, nung bumaba na ako ng barko, marami akong invitation, Bible study, prayer meeting, ako po pinagtuturo, hanggang magkaroon po tayo dito sa Malolos, dyan, ayan. 1989 po natayo yan. Si Pastor Joey po nagsimula, sinundan ni Pastor Toto, tapos ako na po ang sumunod na pastor. Hindi ko po alam na ako pala itatawaging pastor. Mula po 1992 hanggang ngayon, sa biyaya ng Diyos, pinalalakas tayo, ay nakapaglilingkod po tayo sa Diyos at ako po yung ginagamit dyan sa JAL Malolo. Maging ganito pong kasalan, ako po yung ginagamit. Kaya ako lang po na-share sa inyo ay, hindi ko po alam kung kailan tayo magkikita-kita uli. Judge, hindi ko po alam kung kailan tayo magkikita-kita uli. Kasi kaya tayo nandito, dahil lang dito, kasal ni Carrie eh. Pero yung ibang okasyon, mahirap na po kasi hindi mo nakilala. Ganon din po kayo. So hindi ko alam kung kailan matitipon uli kayong lahat. Pero ito po yung perfect day na tayong lahat ay nandirito. Ano man po ang inyong gagawin, as principal sponsor man kayo, secondary sponsor man kayo, hindi po aksidente yan. God's plan po yan para sa inyong buhay. At plano rin ng Diyos na ako po ang magkasal dito sa dalawa na ito para ma-share ko po yung gospel. Hinahamon ko po kayo. Lahat ng tao may problema, may pangangailangan. Hinahamon ko po kayo simula sa araw na ito. Unahin nating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang pangako ng Diyos, idadagdag sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen po ba?
Pagkatapos po ng 3 months, magkita po ulit tayo. Kung gusto niyo, pumunta kayo dun sa church. Mag-uusap po ulit tayo. At sabihin niyo po sa akin kung ano po ang ginawa ng Diyos sa inyo nang kayo po ay magsimulang unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Prayer na po tayo ngayon. Prayer po ng pagtanggap kay Kristo bago po tayo dumako sa ilang seremonya, candle, veil, ano po. Tayo na po tayo para sa ating prayer po. Si Jesucristo po ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Wala pong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi po ang relihiyon. Kaya po hindi po namin itinataas ang JIL Church, ang tinataas po namin si Jesus. Sabi ng John 12:32, pag itinaas mo si Jesus, siya ang magdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Sa oras po na ito, yumuko lang tayo pumikit, umawit lang po tayo ng isang awit, iniaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo. Hallelujah. Iniaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo. Maging yung nasa likuran po, kasama po kayo dito. Naanyayaan ko po kayong tumayo. Maging nasa loob po ng mga bahay-bahay. Naanyayaan ko po kayong tumayo. Iniaalay ko. Iniaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo. Iniaalay ko. Let us hum the song. Sabi po ng Revelations 3:20, kumakatok ang Panginoon sa ating mga puso. Walang ibang makapagbubukas niyan maliban sa iyo. Katulad ng dalawang magnanakaw, yung una ay sinaradong kanyang puso, nagmataas, nagmalaki. Pero yung pangalawa, binuksan ang kanyang puso. Inamin na siya'y magnanakaw, siya'y makasalanan. Kailangan niya ng kapatawaran, kailangan niya ng tagapagligtas. At siya'y tumawag, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Bawat isa po'y nangangailangan na tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Panalangin po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, hindi po sa JIL Church, hindi sa anumang sekta, kung hindi sa ating Panginoong Hesus. Sabihin lang po natin, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo, Lumalapit po ako sa iyo. inaamin ko po, Inaamin ko. isa po akong makasalanan. Isa po akong makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo sa lahat ng aking kasalanan sa lahat-lahat ng aming mula sa kasalanan. pagkabata Mula sa pagkabata hanggang sa oras na ito. hanggang sa oras na ito. Nananampalataya po ako, Nananampalataya po ako. namatay ka sa krus Namatay ka sa krus upang bayaran, upang bayaran, tubusin tubusin ang lahat ng kaparusahan ang lahat ng kaparusahan sa aking kasalanan. sa aking kasalanan. Nagdidesisyon po ako Nagdidesisyon po ako. mula ngayon, Mula ngayon, binubuksan ko po ang aking puso binubuksan ko po para sa iyo, Panginoong para Hesus. sa iyo, Panginoong Jesus. Pumasok ka po at maghari Pumasok ka po at sa magdala kapangyarihan ng banal na Espiritu pangyarihan ng banal na bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, Hari at Hari tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran, Salamat po sa kaligtasan, sa kaligtasan, sa buhay na walang sa hanggan, buhay na walang hanggan, sa karapatang maging anak ng sa Diyos, karapatang maging anak at ng sa Diyos, aking pangalan at sa aking na pangalan isinulat mo na isinulat sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay sa kalangitan. sa kalangitan. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po magpipray. Salamat po sa kalayaang maipahayag ang iyong gospel. Salamat ang nanampalataya ay may kaligtasan, hindi na mapapahami. Salamat sa regalo mo pong buhay na walang hanggan. Dalangin lang namin na kami lumago sa pananampalataya. Dalangin po namin na kami ay makapanalangin araw-araw. Makipag-usap po kami sa iyo. Dalangin namin makapagbasa kami ng salita mo, makapangusap ka sa amin. Dalangin namin bawat salita mong mababasa namin at maririnig, masunod namin. At dalangin din po namin makapagpatotoo kami noong born again experience na aming naranasan nang ikaw ay aming kilalanin. At higit sa lahat, huwag naming kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon
upang kami lumago at lumalim sa pagkakilala sa iyo. Ito po yung aming panalangin sa hapon na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Pwede na po tayong makaupo. Tuloy na po tayo. Seremonya na po tayo. Matatapos na po ako. So, 3 bahagi po ang ating kasalan. Ano po? Spiritual wedding. Ano po? Muli, magsusumpaan po itong si Carrie at saka si Ryan sa harapan ng Diyos. Magpapalitan sila ng marriage vow. At ang Holy Spirit po, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, siya po ay bababa at yung dalawa ay pag-iisahin po niya. Bibigkisin po niya, ano po? Seselyuhan po yung kanilang sumpaan. At ito ipapaalala sa kanila, ano po, yung pangako nila na magsasama sila habang napubuhay. Spiritual wedding po, ano? Pangalawa po ay legal wedding, ano po? Ayan, kasama po natin ang ating judge, ano po? Maria Cristina R. Beltran, na siyang nagkasal po kay Ryan at kay Carrie, ano po? So, yun po yung kanilang hawak-hawak na patunay po na sila'y kasal, legal po, ano? So, mahalaga po yun. Bakit po kailangang legal po ang kasalan, ano po? Una po, ano? Ang lalaki dapat walang anumang commitment, ano po? So, si Ryan naayos po, ano? Si Carrie, ano po? Dalaga, nasa ustong gulang. Pinayagan po ng mga magulang, ano po? Nasa ustong gulang, pinayagan ng mga magulang. Ang magkakasal po ay may lisensya, ano po? Para hindi po, ano... Tapos po ay mayroong marriage certificate, ano? Sa atin po yung talagang kasalan, may marriage certificate. Pero yung kanilang gagamitin ay yung yun pong kay judge po, ano? Tapos po, bakit mahalagang legal, ano po? Kasi po, pagka legal po ay yung anak, ano magiging anak, pwedeng gamitin ang apelyido po nitong si Ryan. At kung meron man pong anumang mga benefits sa kumpanya, sa gobyerno, yun pong mga anak ay entitled, ano? Kung mag-a-abroad naman po, walang magiging problema sa papeles, ano po? At bakit po kailangang maging legal po ang kasalan? Kasi po, ang magkasintahan po, pagka nagkaroon sila ng sexual intercourse na hindi pa kasal, nagkakasala ng fornication. So ayaw po nating mabuhay sa kasalanan. Kaya nga po tayo nagdesisyong magsisi, ano? Magsimulang sumunod sa Panginoon. Bakit kailangan pong legal? Kasi ang isang lalaking may asawa, sumiping sa hindi niya asawa, nagkakasala ng adultery. So pero pagka legal po, ano, yan, legal po yung kasal ni Ryan. Kahit po ano gawin nila, hindi po kasalanan. Yun po yung sinasabing physical union, number 3 parts ng kasalan, physical union. Pagkaraan ng kasal, magkasama na po sila. Sa isang bahay, matutulong magkasama, i-enjoy po nila yung gift ng Diyos na gift of sex, ano? I-enjoy po nila, kahit ano gawin po nila, hindi po kasalanan sa harapan ng Diyos. Ito po ay disenyo talaga ng Diyos. Ang pag-aasawa po ay continuation, ano po, ng race ng tao, ano? Lalaki lang nakapag-asawa, nagkaanak ng 3, 4, dumami na ng dumami. Yun po ang kalooban ng ating Panginoon. So mahalaga pong legal. At yung pangatlo ay physical wedding. Sila po ay magsasama sa isang bubong, magkasama na po, enjoy po nila yung mga ginagawa ng mag-asawa. Okay po. At pwede bang mahilingan si Ryan na tumayo? Ryan, ilan lang mga responsibilidad mo, pero marami pa. Number 1, mahalin ng Diyos. Number 1. Pangalawa lang si Carrie. Pangalawa, maging matapat kay Carrie. Pangatlo, maging pangunahan mo ang pamilya sa paglilingkod sa Diyos, sa pananalangin, sa pagsamba. Maging matapat, i-provide ang mga pangailangan at marami pang iba. Handa ka bang gawin ang iyong responsibilidad? Upo ka muna. Carrie, tayo ka muna. Number 1, mahalin ng Diyos. Pangalawa, pasakop sa iyong asawa. Pangatlo, maging ideal wife para kay Ryan. Pang-apat, maging ideal na nanay sa iyong mga anak. At panlima, maging katiwala. Ano? Huwag daw katiwalda sa katiwala. Okay. Nangangako ka bang gagampanan mo ang iyong tungkulin? Okay. Hiling akong tumayo si Ryan. Sa harapan ng Diyos at ng mga saksi, nangangako ka ba na patuloy mong ipapahayag na si Carrie ang iyong asawa habang nabubuhay? Carrie, sa harapan ng Diyos at ng mga saksi, patuloy ka ba na magpapahayag na si Ryan ang iyong asawa habang ikaw ay nabubuhay? Magharap kayo, pakinggan namin ang inyong sumpaan sa isa't isa. Maghahawa kayo ng kamay. Sige po, pakinggan po natin ang kanilang marriage vow.
Sige po, uulitin daw ho. Pwede ho bang tawagan yung candle sponsor? Pakisindihan na po. Sabi ng John 8:12, Jesus is the light of the world. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang nasa Panginoon, di lalakad sa kadiliman. Ikaw lang ba? Sige po. Ito na po. Ang ating, uulitin daw po. Ang pangako ni Ryan para kay Kari. Kasi Okay na po, basta nasindihan na po. Malakas ang hangin. Sige po, pakinggan po natin yung kanilang sumpaan. mahal ko, itong araw na ito ay pinalalo sa atin ni Lord na isang dibdib sa araw na ito. At alam ko maraming ginagawa sa akin si Lord na simula nung na umattend po ako sa church. Lahat ng plano na yun ay naisip ko na ginawa yun ni Lord para sa akin at para sa ating dalawa. Lahat yun hanggang simula na, hanggang ngayon na nandito tayo sa spiritual ceremony natin dalawa. At ako si Ryan Villanueva na ikaw, Charis, may tinuturing kong asawa mula sa araw na ito. At sa bawat araw na darating ay aking kitang paligayahin, pasasayahin, iingatan at gagampanan ng tungkulin bilang asawa mo sa target ko. Ang habang ako mabuhay. Susundin ko ang sinasabi sa Biblia, lalaki, ibigin mo ang iyong asawa. Tulungan nawa ako ng Diyos. Magawa ito. Si Kari naman po, ang sagot po ni Kari sa sumpa ni Ryan. Ako si Carisma Joy Santos. Tinatanggap kita bilang aking asawa, Ryan T. Villanueva. Mula ngayon na bang buhay. Susundin ko lahat, ano man yung nakasulat sa Biblia para alagaan ka, mahalin kita, mahalin ko pamilya mo, pamilya natin. Tulungan nawa ako. Tulungan nawa ako ni Lord na magampanan lahat. Amen, amen. Pakidala po yung sinsing. Ang sinsing po ay yari sa precious metal. Wala pong simula, wala pong wakas. At ito po'y tanda ng walang hanggang pagmamahal ng isa't isa sa kanila. Tanggapin mo ang singsing na ito, tanda ng aking walang pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Espiritu Santo. Tanggapin mo ang singsing na ito, tanda ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo, sa pangalan ng anak, ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nilingan kong lumuhod ang mga ikinakasal. Naanyayahan ko po yung bail sponsor. Sabi po ng Psalms 92, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, and I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Nilalagay po sa balikat po ng lalaki, symbolizing accepting responsibility. Sa ulo po ng babae, na meaning po submission to her husband.
cord sponsor po. Yung dalawang ikid po ay dalawang ikid na lubid ay matibay, pero mas matibay po yung tatlong ikid, ano? Nandyan po si Ryan, nandyan si Carrie, nandyan po ang Diyos na magbibigkis po sa kanila, sa kanilang pagsasama. Kinumpara din po sa isang straight line, ano po, ang pagsasama, ang pag-aasawa, pinagsasaluhan ng isang lalaki at ng isang babae. Pakidala na rin po yung aras, tsaka yung Bible. Yung coin po, pakidala. Kung may Bible po, pakidala na rin. Yung aras po. Parang nakita ko kanina, sino ba yung may dala? Ang salita ng Diyos, sabi ng Joshua, huwag niyong hihiwalay sa inyong bibig, bubulayin niyo araw at gabi. Sa gayon, masusunod niyo ang lahat ng dito at magkakaroon kayo ng katagumpayan. Tanggapin niyo ang banal na kasulatan, salita ng Diyos, na gagabay sa inyong buhay. Okay po, habang inaantay po natin yung aras, ano po, tinatawagan ko po yung mga magulang ni Carrie. Sabi po ng Deuteronomy 8:17, ano po, God has given us the power and the authority to get wealth. Ryan, Carrie, tanggapin nyo to. Coin, simbolo ng prosperity. Kalooban ng Diyos ang masaganang buhay para sa inyo. At akin tinitiklara ang prosperity, financial breakthrough, and business prosperity in Jesus' name. Amen. So, sinabi ng salita ng Diyos, mga anak, sundin ng magulang. Tapos, pag nag-asawa, ay iiwan ng magulang, ano? At magtatayo ng pamilya. Hindi naman ibig sabihin totally kakalimutan, ano? So, ang priority nyo, immediate family, pero dapat may time din tayo sa ating mga magulang. Tatlong bagay, ano? Dapat maipadama natin ang pagmamahal natin habang buhay. Kasi pagka, hindi na nila madadama. Pangalawa, uunawain, Kasi nagkakaedad, senior mode daw po, So, dapat handa nating unawain. Number 3, kakalingain. Nung maliit kayo, ba uso nun, lampin. Ngayon, diaper, Nung maliit kayo, pag umiyak kayo, kakapain ng lampin. Pagka basa, papalitan. So, kinalinga kayo nung maliit kayo. Ngayon, nagkaedad na sila. Kayo naman ang malaki. Kayo naman ang kakalinga sa inyong mga magulang. Mga ninong po, tawag na po kayo dito. Pray na po tayo, mga ninong, ninang. Tapos na po. Lapit po kayo dito ng konti. Ayan. Para kayo po'y pangalawang magulang. Marami pong tao pero kayo ang napili. Yung iba ho, sa dami ng mga inaanak, nagre-reklamo na eh. Ako na naman, wala na ba ibang makuha ang ninong? Wala si Judge kung marami na rin inaanak. So, nagre-reklamo na po. Huwag kong ganun. Salamat po tayo, may mga tao talagang nagtitiwala po sa inyo. Saludo po sa inyo. Nakita po yung magandang buhay nyo. Gusto po nila na yung mga naging magaganda po yung prinsipyo, po. Paano kayo nabuhay bilang mag-asawa, hindi naman perpekto, may mga kagalitan din. Pero paano nyo na napagtagumpayan? Paano kayo nakapanatili na nandyan pa rin po? Sama po, dagdag po natin sa prayer, sa itong mag-asawa. Alam naman po nyo nung nagsisimula kayo kung ano ang inyong mga dinaanan nyo, nakatira sa biyanan, Alam po nyo kung ano ang mga nangyari. Minsan naman yung sobrang hirap lang, talagang makapag-asawa lang, kahit walang trabaho. So, sama ho natin sa prayer. At baka sakali lang po, baka sakali lang na pumunta sa inyo, humingi ng payo. Sana naman yung payo ay yung makakapagpatatag, po. Huwag naman yung, daming babae dyan. Huwag naman yung gano'n na magpapahiwalay, Sabi mo ng Bible, yung pinagsama ng Diyos, walang dapat, hindi dapat papaghiwalay ng sinumang tao. So, mga pangalawang magulang, ako po ay umaasa na kayo po ay, kung paano si Mama Gigi ay nagmamahal, po, sa kanilang mga anak. Ganon din po kayo magmamahal sa inyong mga inaanak. Amen po ba?
Magpipray na po tayo. Turo nyo po yung kamay nyo sa mag-asawa nito. Mag-release po tayo ng blessing. Ano man po yung gusto nyo po nilang maranasan sa kanilang pagpasok sa buhay na ito. Atin pong idalangin. Sige po, mag-release po tayo ng pagpapala. Dalawa pong magkaisa sa anumang bagay. Ipagkakaloob mo. Lord, higit po kami sa dalawa. Sinabi mo po, pagka kami nag-release ng blessing, ito po, Panginoon, ay papangyayarihin mo. Sapagkat ang nature mo ay magpala. Binibless po namin ang mag-asawa na ito. Ibinibless po namin ang kanilang relasyon. Ibinibless po namin ang kanilang komunikasyon. Ibinibless po namin ang kanilang mga pangangatawan. Nagsasalita kami ng magandang kalusugan. Ibinibless po namin ang kanilang tinapay at tubig. Ibinibless po namin ang kanila, Panginoong, mga lukbutan. Ibinibless po namin ang kanilang mga trabaho. Ibinibless po namin maging ang kanilang hinaharap. Ang mga iririgalo mo sa kanila ng mga anak, ngayon pa lamang po, hinihingi namin na pagpalain mo ang sinapupunan ni Kari at makaranas po sila, Panginoon, ng dagdag na kagalakan dala pag may mga anak ang mag-asawa. Sa paglabas at pag-uwi po nila, dalangin namin ay ingatan mo. Lumagot, lumalim sa pagkakilala sa iyo. Huwag nilang kakalimutang dumalo sa pagtitipon. Ang salita mo'y kanilang bulay-bulay. At hayaan mo po, Panginoon, na bagamat mayroon na silang pamilya, andun pa rin ang kanilang pagkalinga sa kanilang mga magulang. Ang mga magulang naman, Panginoon, ng iyong mga anak na ito, ibigyan mo ng perfect health. Alisin mo ang anuman sakit at karamdaman. At kahit na ganito ang kanilang edad, ma-enjoy pa rin nila ang magandang kalusugan. Sa mga ninong at ninang na naririto, salamat po sa kanilang oras, sa kanilang pagpapaunlak, sa pagkuha sa kanila bilang pangalawang magulang. Ano man po yung kanilang mga effort na mga ginawa para po sila makarating dito, magkaroon, Panginoon, ng bahagi at masaksihan ang kasalang ito. Ikaw po ang magbalik, ang mag-reward. Ibinibless po namin, Panginoon, lahat ng ninong at ninang. Maging ang aming ginagalang na Judge Maria Cristina Arbeltran. Palagi mo siyang sasamahan, iingatan. Pagpapalain ang RTC na kanyang hinahawakan. Ilalayo mo po siya sa anumang tangka at plano ng kaaway. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. Ang pagpapala mo ay aming sinasalita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Amen. Thank you po. Pwede na po kayong makabalik sa inyong mga upuan. Pipirma lang po sa certificate. Tinatawagan ko po yung court sponsor. Pakitanggal po. Si AJ, tinatawag ko rin. Yung best man, bridesmaid. Pakitanggal na po yung veil. Sige po, habang umaawit po, nagpipirmahan. Matatapos na po tayo. Pagkaraan po nito ay closing prayer na po tayo. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses. Hindi po palaging malakas si Kari, ano po? Nandyan po si Ryan para encourage po si Kari. Di naman ho ngayon lalaki palaging malakas. Pwede rin po nandyan po si Kari para po encourage po si Ryan. Minsan po nagkakasabay.
nandyan po ang Diyos na pwede nilang lapitan para po magbigay ng lakas sa kanila. Pangalawa po, nakapahayagan. Ito pong candle na to, sumisimbolo sa Santos. Ito po sumisimbolo sa Villanueva. Pero mula po ngayon, ang dalawang angkan, pinag-isa na po ng Diyos. Kaya po yung Villanueva at yung Santos, isang angka na lang po sila para sa Panginoon. Unity candle, pinag-isa po ng Diyos ang dalawang pamilya mula po sa araw na ito. Amen po ba? Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Tayo na po tayo. Closing prayer na po tayo. We can do all things through Christ who strengtheneth us. Palagi mo pong encourage ang mag-asawa na ito. Maging ang buong angkan po na ito, Lord, magkaisa po sa tunay na pananampalataya na mayroon lang isang Diyos, ikaw po, Panginoong Hesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin. At ngayon nandyan sa kalangitan at nag-i-intercede para sa amin. Selyuhan mo po ng iyong banal na dugo at ng iyong walang hanggang pag-ibig ang kasalan na ito. Maging ang buhay ng mag-asawa. At inire-release ko po ang priestly blessing number 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nire-release ko po ang priestly blessing na ito sa mag-asawang ito. Taas po natin ang ating mga kamay. At Lord, ang benediction mo po sa aming lahat na naririto, nagkaroon ng bahagi sa kasalang ito. Akin pong nire-release ang iyong benediction ng pag-ibig mo po, aming Diyos Ama, na walang kapantay. Ang pagpapala mo, Panginoong Hesus, na walang katapusan. At ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa aming lahat, ngayon, bukas, at magpakailanpaman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Ladies and gentlemen, may I present to you as Minister of the Gospel, Mr. and Mrs. Ryan Villanueva. Congratulations and best wishes. You may kiss your wife. Hindi raw nakuhanan ng picture. Ulit po, ulit. Bibilang kami ng 10. 10, opo. You may kiss your wife. 10 po, bibilang kami 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5. Thank you po. Congratulations and best wishes. God bless you po. Look at us. Ain't it funny? Is it just beginner's luck? Maybe. With just one touch, two different people from such different worlds apart have touched each other's heart like candles in the dark. If it's time for us, we've gotta take it, take the chance to make it now. Let the love begin, let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it